biktima sila. Biktima kami at biktima din kayo. Yung biktima pa ang pinagbabawalan nyo. Samantalang yung mga dandon, yun yung pinoproteksyonan nyo. Yung mga nagnakaw sa inyo, nagnakaw sa akin, nagnakaw sa ating lahat. Yun yung pinoproteksyonan nyo. Yan ang hindi maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya talagang magkakaroon ng malaking kaguluhan dahil hindi tayo magkaintindihan. Go with the flow ka lang. Nakita mo lang yung mga idol mo sa Facebook, yung mga rapper na iniidol mo, pupunta si ganun, pupunta si ganyan. Punta din tayo, nakikisabay ka lang ito, dinamay mo pa yung mga bata. Kaya ayun, yung iba napahamak. O ano, cargo mo yon? Sagot mo yon? O, kanya-kanya rin, di ba? Yan yung tropa. Oh, pagkailangan mo lang sila, isasama mo, pero nagkagipitan na, ayun na. Bahala ka muna, tol. Diba? Ano ipapaliwanag mo ron? Hindi mo sapat sinabi mga minor de edad. Yun, no? Saan punta galing? Tara, tol. Makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Yun, no? Mga utol. Mga utol. Isang magandang gabi sa inyo at isang mahabang araw ng sobrang pakikibaka natin. Pakikibaka sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga nanloko at nagnakaw sa atin. Yan yung pakikibakang sinasabi ko. Hindi yung makikipagbasagan ako. Hindi ganun mga utol. Pero meron akong konting ikikwento sa inyo ayon sa aking nasaksiyan. Nang dahil sa palala na kaguluhan na nangyayari dito sa Pilipinas o sa ating bansa, sa kadahilanan sa mga opisyal ng ating gobyerno na sakim at magnanakaw. Kung kaya't nagkaroon ng isang malawakang kilos protesta laban sa mga hunyango at buhaya sa ating gobyerno. Ayon sa ating mga nababalitaan, at ayon na din sa mga hunghang na kongresista na yan at sa mga kontraktor na yan, talagang bilyon-bilyon ang ninanakaw nila sa taong bayan. Grabe, di ba? Nakakalulang presyo. Pero konting trivia lang tayo mga utol. Konti lang. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, ang pagkain o rancho ng isang inmate, ng bawat isang inmate ay nagkakahalaga lang ng 40 pesos pataas sa isang araw. Yan yung budget ng gobyerno para sa isang inmate sa city jail man yan o sa bilibid. 40 pataas, no? 40 pesos. Paano kaya pagkakasyahin yun, no? Anong isang kanin, isang ulam, mamayang gabi wala ka ng chicha. Hirap di ba? Kaya ang nangyayari, yung pagkakaluto talaga ng pagkain ng isang inmate, dito na nakikita kung bakit walang lasa. Nasaan yung lasa? Nasaan? Nandito. Doon sa kanila. Alam nyo na. Okay. Yan yung rancho. Kung sana ang ginawa ng gobyerno nilakihan ang budget ng isang inmate para makakain naman sila ng maayos at hindi na sila matakam sa mga pagkain na nasa laya. Ang problema kasi mga utol, inmate sila bilanggo sila, nakagawa sila ng kasalanan. Bakit natin pasasarapin? Ayos din yung mga katwiran O sige, given na. Given na hindi na pasarapin ang ulam o pagkain ng isang inmate. Given na. Pero mga utol, tandaan nyo, may mga pamilya yan. May mga kamag-anak yan. Mga ma'am at sir. May mga pamilya yan na bumibili sa grocery o bumibili sa isang fast food chain upang ipadala sa kanila. So yung pamilya niyan nagbabayad ng buwis. Diba? Yun ang isa din sa nasagasaan nyo, mga hungang. Ginagawa nyo pandahilan, inmate, hindi pa sasarapin. Punta tayo dun sa pamilya nila. Yun na yung pag-usapan natin. Out na natin dito yung mga inmate. Hindi kayo lulusot. Yung pamilya nila na nagtiyaga mamasahe, nagbayad sa jeep. Yung tsuper ng jeep, nagpagasolina. Yung binayad sa gasolinahan, may buwis. Magpapagasolina, magbabayad ng buwis. Saan siya kumuha ng pambayad ng buwis? Doon sa mga pasahero. So, apektado pa rin kahit yung maliliit na tao na dadalaw sa bilibid o sa city jail.
Oh, ayun yung kala nyo makakalusot kayo sa mga inmate. So, malinaw ba na ninanakawan nyo rin yung mga maliliit na tao? At pati yung mga kamag-anak ng inmate na yan. So, kung sinarap-sarapan nyo sana yung rancho, hindi na kayo makakarinig sa akin ng ganito. Kaso nga lang, hindi na dapat daw gawing baby yung mga inmate. Mga magnanakaw din yan at mga nakagawa ng kasalanan. At least yung mga nakagawa ng kasalanan na yun, nakakulong. Yung iba may escort pa dito. Yung mga ngayon, may escort pa eh. Ang ina talaga. Napakatagal nilang makulong. At makakasama na yung mga inmate na para makita rin nila yung sitwasyon. Sana. Doon nyo isama may sariling pasilidad yan. Huwag naman ganun. Sama nyo doon para maranasan nila maging isang inmate. Subukan lang nila. Yun ay content trivia lamang mga utol. Pero hindi naman doon talaga yung pag-uusapan natin. Tungkol ito sa September 21, 2025 na nangyaring rally sa iba't ibang panig ng ating bansa. Malawakang kilos protesta ang nangyari sa iba't ibang panig ng ating bansa mga utol. At ako rin mismo ay nakasaksi sa iba't ibang pangyayari sa mga nasabing lugar. Pero hindi ko blinag yun mga utol. Hindi ako nagpunta doon para mag-vlog o para kumuha ng simpatya ng mga pangyayari ron. Hindi yun ang layunin ko doon mga utol. Pumunta ako doon para makiisa at makibaka sa mga magnanakaw na yan. Hindi rin ako nagpunta doon para makipagbaldagulan, manakit, makigulo at makipagtagisan ng tapang. Walang ganun utol. Wala yun sa layunin ko. Nagpunta ako doon para makiisa, para makisama sa mga tama, hindi sa mali. Aking nasaksihan ang talagang napaka-tinding kaguluhan mga utol. Umabot din sa puntong may nasaktan at may napinsalang ibang kagamitan. Meron ding nadamay ng mga inosenteng tao. Meron ding mga kalat dito, kalat dyan, sunog dito, sunog dyan. At mga nasirang proyekto ng syudad o lungsod. Yun ang mabigat dun pinaghirapan. Pero sinira lang ng paganyan-ganyan. Okay ko! Bago ko ikwento yung mga nasaksiyan at nakita ko sa pangyayari, isang malakas na shoutout muna sa mga taong nakilahok, nakiisa, nakibaka para sa mga hinayupak na magnanakaw ng kabanang bayan na yan. Shoutout din sa mga kapulisan na pinairan nila ang kanilang tungkulin. Yun, saludo. Ayala Bridge. Dito talaga ako lubhang na alarma. Bukod sa malawakang batuhan ng laban sa mga kabataan at sa mga kapulisan, meron din ako nasaksihan na isang trailer truck na sinunog. At ang masakit pa doon utol, meron din ako nakita at nasaksihan na isang motorsiklo na ibinilandra dun sa apoy at unti-unti ring nasunog. Hindi natin alam o hindi ko alam kung sino ang nagmamay-ari ng motorsiklo na yon. Basta nakita ko lang at tinanong sa sarili ko, bakit nadamay yung kagamitan na yon? Habang patuloy na nakikipagsagupaan ang mga kabataan sa kapulisan, ang ating kapulisan naman ay nakakover lamang. At makikita nyo sa lahat ng video, kung may nag-video man doon na iba, na nakakover lang sila at sinasalag lang ang mga batong bumabagsak sa kanila. Habang unti-unting umatras ang kapulisan sa Ayala Bridge. Ngunit sa isang dako, yan sa Maynila, sa isang dako niyan, ay meron ding nangyayaring kaganapan o kaguluhan. Aking nakita ang magulo at maingay na pangyayari laban sa kabataan at mga pulis, maging sa rallyista at mga pulis. May nasaktan na kabataan, may nahuling kabataan, may nasaktan na kapulisan. Habang pinapanood ko yung mga kaganapan mga utol naisip ko na wala nang kapayapaan na inaasahan ko sanang mangyari. Ito pa ang nakakaalarma mga utol. Marami akong nakitang kabataan na edad 15, 16, 17, 18 ang nakikipagsagupaan din sa kapulisan. Wala pa sila dapat sa ganung eksena mga utol. Sa murang edad nila dapat hindi sila nakikisali dyan. Tanungin mo kung ano yung pinaglalaban yan, hindi makakasagot ang ayos yan
Baka yung mga yan, eh, naisama lang ng mga tropa nilang nang hikayat sa kanya. Di ba, tanga? Alam mong menor de edad yan, utol. Ikaw ang nakakatanda. Di ba? Dapat ikaw na magsabi na hindi ka pa pwede rito. At baka magkaroon ng hindi inaasahang kaguluhan, eh, madamay ka pa, cargo mo pa yan. Eh, dahil sa tanga ka, gusto mo lang pagdating nyo dun, eh, madami kayo, para maangas tignan, pero puro naman kayo tulongges, ay, talagang isinama mo pa rin. Di ba? Dahil sa yung ikaw na nakakatanda kang tanga ka, talagang, nako, ano rin ba ipinaglalaban mo? Wala rin, eh, go with the flow ka lang eh. Diba? May lang eh, may masabi lang talaga na nandun ka eh, pero wala ka naman din talagang konkretong ipinaglalaban o yung lalim ng ugat ng kaguluhan na yan, di mo rin naman talaga alam. Go with the flow ka lang. Nakita mo lang yung mga idol mo sa Facebook, yung mga rapper na iniidol mo, pupunta si ganun, pupunta si ganyan. Punta din tayo, nakikisabay ka lang ito, dinamay mo pa yung mga bata. Kaya ayun, yung iba napahamak. O ano, cargo mo yon? Sagot mo yon? O, eh, kanya-kanya rin, di ba? Yan yung tropa. O, pag kailangan mo lang sila, isasama mo, pero nagkagipitan na, ayun na. Bahala ka muna, tol. Eh, di ba? Ano ipapaliwanag mo ron? Eh, hindi mo sapat sinama yung mga minor de edad. Kung gusto mo manggulo, eh, bahala ka sa buhay mo. At least wala kang cargo. Eh, dahil sa kagustuhan mo yan, na nagtanga-tangahan ka, ikaw pa yung matanda, ikaw pa yung nagpaumpisa ng katangahan na yan, eh, yun. Yung iba napahamak. O, di ba? Yan yung mindset mo, parami. Dating maangas. Wala yun, tanga. Yung mga nakakatanda sa kanila, na naghikayat na sumama sila, ay nuknukan ng gago yung tangang hinayupak na yun. Unang-una mga utoy, mga utol, mga totoy, ang dapat ang nakikipaglaban dito, yung mga magulang nyo, na siyang apektado sa pagwawalang yan ng gobyerno, hindi pa kayo. Yan dapat tandaan nyo, naisama lang yata kayo ng nakakataas sa inyo o yung mas nakakatanda sa inyo, mas inintindi nyo na alam ba ng mga magulang yung nandiyan kayo. Diba hindi? Dahil kung alam nila, hindi rin naman kayo papayagan eh. Sila ang mas may karapatang pumunta dyan. Hindi pa kayo, wala pa sa edad nyo yan. Hindi nyo pa alam kung ano ipinaglalaban yung mga tanga kayo. Nako ka? Kasi naman tong kuya nyo eh. Kuya, isip-isip ka naman. At may kabataan din ako na nagpapakita ng hindi magandang pag-uugali. Nagdi-dirty finger sila sa kapulisan. Hindi mo ba i-briefing yung mga yan? O talagang yan talaga yung pag-briefing mo sa kanila? Pag nakakita kayo, ganyan ninyo. Napakahusay na itong tarantadong tanga to eh. No? Nakakabwisit kayo. Sumobra na kasi talaga yung angas ng mga kabataan ngayon eh. No? So nangyari na. May pagsagupaan ka na. Paano yan? Bida ka na sa kwentuhan sa inuman ng tropa mong tanga. Pare-pareho kayong tolongges. Puro kayo post sa Facebook na malawak ang pag-iisip namin. Ganyan yung mga post sa mga kabataan eh. Pero dapat, lawakan nyo talaga, wag lang yung sa post. Kasi kung talagang malawak ang isip nyo, wala kayo doon. Dapat ganun. At sa mga kapulisan naman, diyan naman tayo. Alam ko at alam din naman namin na labag din naman sa kalooban nyo na makasakit kayo ng kabataan. Kaya naman isang saludo at isang respeto galing kay Bosyo para sa inyong mga kapulisan. Alam ko at alam din namin na sumusunod lang kayo sa sinumpaan yung tungkulin. Pero sir, meron lang akong konting lilinawin sa inyo, mga sir, na hindi nyo ba naisip na isa rin kayo sa biktima ng mga pagnanakaw na to? Given na yung sinasabi yung sumusunod kayo sa tungkulin. Pero, di ba pag mali, dapat mali? Di ba? Dapat hindi nyo sundin ang mali. Eh, it means, ibig ko sabihin dito mga sir, alam nyo naman na biktima rin kayo ng mali nilang ginagawa eh. Nung mali nilang pagnanakaw eh. Pinoproteksyonan nyo sila habang pinipigilan nyo yung mga totoong biktima. Dumating pa sa punto na nakahuli kayo ng kabataan dahil sa pagpapalakas nito ng tensyon. Anong ginawa nyo? Hinablot, hinabol, pinosasan, pinadapa. Kaya naman mas lalong nagkakaroon ng tensyon dahil ganyan yung ipinapakita nyo sa kanila eh. Uhulihin nyo kami, biktima kami dito. Samantalang yung mga kriminal, ini-escortan nyo pa, niayaw nyong padapuan ng langaw.
Kakaiba naman, sir. Kakaiba ho yun. Yan kasi ang ipinapakita nyo sa mamamayan. Na parang hindi talaga parehas ang batas pagdating sa mayaman at mahirap. Ipakita nyo rin, sir, na kung paano kayo dumakip ng mahihirap, ganun din sana ang pagdakip nyo sa mga walang yang magnanakaw na yan. Napaka-unfair kasi sa aming mahihirap. Imagine, ito konting kwento lang. O nagnakaw ng kung ano man dahil sa pangangailangan, which is bawal yon, pangtangang galawan yon. Pero sa kalam ng sikmura, nagagawa talaga ng maliliit nating kababayan doon. Itinurok, isinumbong, ay nako ka, dapat! Bitawan mo yung hawak mo. Ganun, talaga naman dakip. Bit-bit, sakay sa sasakyan, naikta kulungan. Ganon. Ganon yung mga senaryo, nung mga maliliit. Pero pagdating dito sa sinasabi nating malalaking tao o opisyal o mayayaman kuno, ayun na umamin na nagnakaw sila ng kaban mismo ng bayan. Bakit may hearing pa? Yung mga maliliit ba, hiningan nyo ng opinion kung bakit nila ninakawan yon? Hiningan nyo ba sila, inupo nyo ba sila sa isang mahabang table habang iniimbestigahan sila? O bakit mo kinuha yung biskwit na yon? Meron bang ganon sa mahirap? Wala rekta kulungan. Samantalang sila, naka-aircon pa. After pa ng investigasyon, hearing, nakakauwi pa sa kanya-kanyang tahanan. Nakakatulog pa sa malambot na kama at malamig nilang aircon. Pero sa mahihirap, andun na sa tarima. Nandun na sa sahig. Doon na natutulog at malamang doon na bumuno ng mahabang panahon. Balik tayo doon sa rally kanina. Pinagbabawalan nyo silang tumawid sa tulay. Dahil kapag nagpilit silang tumawid, magkakaroon ng malaking tensyon. Tama? Pinagbabawalan nyo silang tumawid? Hindi nyo ba naisip, mga sir? Biktima sila. Biktima kami at biktima din kayo. Yung biktima pa ang pinagbabawalan nyo, samantalang yung mga dandon, yun yung pinoproteksyonan nyo, yung mga nagnakaw sa inyo, nagnakaw sa akin, nagnakaw sa ating lahat, yun yung pinoproteksyonan nyo. Yan ang hindi maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya talagang magkakaroon ng malaking kaguluhan dahil hindi tayo magkaintindihan. Mga sir, bakit hindi nyo rin subukan ipaglaban yung karapatan nyo? Diba? Bakit? Natatakot kayong mawalan ng trabaho o matanggal sa serbisyo? Bakit kayo matatakot kung nasa tama naman kayo? Dapat ipakita nyo sa maliliit at ipakita nyo sa mayayaman na polis kami, polis ako. Pag mali, mali. At kahit kailan, hindi kakampihan ng mali. Ganon dapat, sir. Itong ibinabahagi ko sa inyo ay ayon sa aking nakita kanina sa mga rally diyan sa Luneta, sa Mindiola, na aking pinuntahan ng saglit na oras lamang. Pero mga ma'am, sir, wala po ba kayo napapansin? Hindi nyo ba talaga napapansin? Nasaan kaya yung mga taong pinaparinggan ng mga rallyista na bumaba ka sa pwesto, ikulong ang magnanakaw, managot ang magnanakaw? Nasaan sila? Nasaan sila? Alam nyo nasaan? Nandun sa kanilang mansyon, kumakain na masasarap na steak. Habang tayo dito na mga biktima mismo ay naglalaban-laban at naglalabo-labo. Samantalang sila nandun at naghihintay lang ng resulta. Ano nangyari? Ano nangyari? Nagkagulo na ba? Basagan na ba? Tingnan ko nga, habang pinapanood tayo, nakatawa pa yung mga yan. Nasa akin kasi yung pera Ba't kayo nagkakagulo? Wala naman ako dyan. Parang nilalaro at kinikengkoy lang tayo mga utol. Habang nakikipagbasagan tayo ron, ang kapulisan, ang taong bayan, nasan sila? Hindi nga lumabas At yung iba pang mga opisyal kumuha ng simpatya at dumalo pa sa mga rally na yan no? Ewan ko na lang kung matutulunggis pa nila kayo. Padalo-dalo pa lang, mga naguhugas kamay talaga yung mga inayong. Ewan ka. Sorry mga sir pero pasensya na kayo, pero biktima ako Biktima kami. Kalayaan namin isang bulat yung nararamdaman namin. Huwag na kasi kayong umattend. Kasi nakikita lang ng tao na niloloko nyo kami. Hindi, totoo lang. Ganun talaga mangyayari ron. Wala na maniniwala mga sir. Panawagan ng taong bayan
bumaba sa pwesto. Ikulong at managot ang kurap sa bayan. Mula sa pinakababa hanggang sa pinakamataas na kurap opisyal, dapat managot sa taong bayan. Dapat ikulong. Pero dapat ikulong yan sa bilibid. Hindi yung may sariling pasilidad dyan. Ano yan? Chicks? Ikulong yung sa bilibid dyan para maramdaman nila kung gaano kahirap ang makulong. At maramdaman at malasahan din nila yung rancho. Yan. Doon nyo ikulong. Huwag sa mga pa-VIP, ano yan, chicks? Ninakawan tayo ng bilyon-bilyon tapos pasasarapin nyo pa yung buhay, may pasilidad. May CR, may lababo, ang sarap pa ng pagkain, may dalaw anytime. Walang ganon. Doon mo pa, ano yan, erekta yan, ang bilibid. Nako, tingnan natin. Ako nang bahala dyan. Kami na ni Commander tsaka ni Mayor. Takal ka sa weta po, brother! Muli, mga utol, ito po si Bosyo. Mag-ingat kayo, mabuhay kayo, kapayapaan at katarungan. Managot ang dapat managot na magnanakaw ng bayan at mabuhay po tayong lahat, mga utol. Kasaganan at kapayapaan para sa ating lahat, mga utol. Para sa bayan,